Mula sa radyo hanggang roadster, ang di ka panipaniwalang simula. Ducati. Ang pangalan pa lang parang ang bilis na, di ba? Mga pulang motor, umuugong na makina, pusong Italyano. Yan ang Ducati na kilala natin at kung medyo may alam ka, mahal mo. Pero maniniwala ka ba na nagsimula sila sa isang bagay na hindi kasing exciting ng Panigale V4? Mga piyesa ng radyo. Oo, tama ang narinig nyo. Mga condenser, vacuum tube, lahat ng mga ganyang maliliit na piyesang elektroniko. Hindi talaga pang high-octane na pangarap, di ba? Pero bawat magandang kwento, may simula, madalas nakakagulat. At ang unang kabanata ng Ducati, nagsimula sa Bologna noong 1926, mas tungkol sa mga putol-putol na broadcast kaysa sa mga maingay na tambutso. Tapos dumating ang giyera. World War II, isang malaking pandigdigang gulo. Binago nito ang lahat para sa lahat, di ba? Naging abo ang mga pabrika kasama na ang orihinal na planta ng Ducati. Pagkatapos ng gulo, ang Italy, tulad ng karamihan sa Europa, kailangang bumangon ulit. Kailangan ng mga tao ng mura at maasahang transportasyon. Kaya ang Ducati, dahil matalino sila, nagkaroon ng magandang ideya. Nagsimula silang gumawa ng isang napakaliit na makina. Ang tawag dito ay cucciolo. Sa Italian, ibig sabihin ay tuta. Ang cute, no? Pwede mong ikabit itong maliit na tuta sa ordinaryo mong bisikleta. At ganun lang, may motor ka na. Medyo lang. Itong cucciolo, itong kinakabit na makina sa bisikleta, naging sobrang sikat. Talagang nagpabago ng lahat. Milyon-milyon ang nabenta sa buong bansa. Dahil dito, napunta ang Ducati sa isang bagong landas, 100 na sementado at pinapatakbo ng makina. 100 na may 2 gulong at umuugong na makina. Hindi nagtagal, gumawa na sila ng mga tunay na maliliit na motorsiklo. Hindi pa natin pinag-uusapan yung mga malalaki at parang bumubuga ng apoy na halimaw. Ha, isipin nyo, mga 50cc, siguro 65cc na makina. Maliliit na bagay lang talaga, pero natututo sila ng kanilang gagawin. Nag-eksperimento sila. Ang mga buto ng hinaharap na kadakilaan sa 2 gulong ay masipag na itinatanim, paisa-isang pitik ng piston. Gumagawa na sila ng matibay na reputasyon para sa kalidad at engineering. Kahit noon pa. Ang totoong pagbabago, yung talagang nagseryoso na ang motorcycle division ng Ducati, ay noong dumating ang isang tunay na henyo. Ang pangalan niya ay Fabio Taglioni. Dr. T, ang tawag sa kanya ng iba, sumali siya sa Ducati noong 1954. At siya, sa madaling salita, ay isang visionary, isang maestro sa engineering. Hindi lang siya engineer na nakakaintindi ng mekanika, isa siyang artist na humuhulma gamit ang metal at apoy. May malalim siyang pananaw kung paano dapat i-design at gawin ang mga makina. Naiintindihan niya ang kahalagahan ng karera. Alam niya, sa kaibuturan niya, na kailangan ng Ducati ng mas maraming lakas, mas sopistikado, mas angas, at walang duda, siya ang taong magbibigay nito. Sobra pa. Kasama ang napakagaling na si Taglioni na namumuno sa engineering, sumabak agad ang Ducati sa kapanapanabik na mundo ng karera ng motor. Kasi ang karera, alam naman natin, hindi lang tungkol sa kasikatan. Pinapaganda nito ang lahi. Ito ang pinakamagandang lugar para subukan kung saan nabubuo ang mga alamat. At, higit sa lahat, dito talaga bumibilis at gumagaling ang mga motor. Noong 1950s at 60s, unti-unting gumawa ng pangalan ng Ducati sa mga karerahan. Gumawa sila ng mga pang Grand Prix na motor na maliit ang makina, tulad ng eleganteng 125 Grand Sport Mariana. Nanalo ang mga motor na to. Pinapakita nila sa buong mundo na ang Italian engineering ay pwedeng maging pino, sobrang lakas, at talagang napakabilis. Dito nahubog ang pusong pangkarera ng Ducati. Tapos dumating ang klase ng makina na habang buhay ng magiging tatak ng Ducati. Ang sikat na 90-degree L-twin. O, kung gusto niyong tingnan sa ibang anggulo, isang V-twin na nakahiga. Si Taglioni, siyempre, ang nag-design nito. Itong napakagandang makina ay unang lumabas sa mga motor ng Ducati na malaki ang kapasidad noong unang bahagi ng 1970s. Hindi lang ito basta ordinaryong makina, isa itong matapang na pahayag. Mayroon itong kakaibang karakter. Mayroon itong kakaiba, hindi pangkaraniwan, at nakakapagpatibok ng puso na ugong. Napakaganda rin itong payat, kaya nakakagawa ng mga motor na sobrang liksi at madaling maniobrahin. At ang tunog, napakaganda, parang isang tunay na orchestra ng makina, hindi tulad ng mga medyo walang lasa at umuunggol na Japanese inline force. At kung pag-uusapan ang napakagandang dekada 70, dito talaga inilabas ng Ducati ang unang henerasyon ng mga tunay na malalaking motor sa publiko na walang kamalay-malay.
Ang 750 GT ay isang magandang simula. Isang gwapo, maskulado, at talagang kayang-kaya na makina rin ito. Pero dumating ang maalamat na 750 Super Sport. Ang SS, ibang klase ito, seryosong usapan na to. Ito, sa lahat ng aspeto, ay isang pangkarerang motor na matalinong itinago para sa kalsada. At tampok dito ang isa pa sa mga obra maestra ni Taglioni sa engineering ang Desmodromic Valve Gear. Walang ordinaryong valve spring. Isang napakagandang komplikadong sistema ng matatalinong lever at cam na tiyak na nagbubukas at nagsasara ng mga balbula. Komplikado? Oo naman. Epektibo? Siguradong sigurado, lalo na sa sobrang taas na RPM. Isang partikular na karera, isang napagandang araw, ang nagpatibay sa pwesto ng Ducati sa kasaysayan ng superbike magpakailanman. Ito ang 1972 Imola 200. Ang matapang na si Paul Smart, isang magaling na British rider, ay sakay ng isang hindi pa masyadong subok na 750cc Desmo Twin. Kalaban niya ang lakas ni Giacomo Agostini sakay ng kanyang walang talong MV Agusta at isang grupo ng malalakas na Japanese multi-cylinder na motor. At ano ang nangyari sa araw na yon? Nanalo si Smart. Hindi ka pani-paniwala. Para mas lalong klaro, si Bruno Spagliari, sakay din ng Ducati, dumating na pangalawa. Ito'y parang tagumpay sa Biblia. Ang Ducati, ang maliit na palaban, tinalo ang mga higante. Napansin ng buong mundo, ang alamat ng Desmo L Twin ay tunay na isinilang sa apoy, bilis at tagumpay. Pag-usapan pa natin ng kaunti ang kakaibang Desmodromic Valve System. Desmo, para mas maikli. Mukhang sobrang komplikado, no? At sa totoo lang, oo nga. Imbes na umasa sa ordinaryong valve spring, na minsan lumulutang o nawawala ng kontrol sa sobrang taas na RPM, gumagamit ang Ducati ng matalinong sistema ng mga cam at rocker para buksan at isara ng eksakto ang mga balbula ng makina. Tiyak, mechanical. Isa itong masalimuot na sayaw ng mekanika na may hindi kapani-paniwalang precision. Dahil dito, kayang umabot ng mas mataas na RPM ang mga makina ng Ducati at mas maasahan kaysa sa marami nilang kasabayan. Kailangan pa ba talaga ito ngayon sa modernong metalurhiya at teknolohiya ng spring? Siguro hindi na masyado. Pero sobrang cool ba? Oh yes, ito'y purong Ducati. Engineering na may angas. Tapos yung design ng chassis. Hindi lang basta isinaksak ng Ducati ang kanilang magagaling at may karakter na makina sa kung anumang lumang frame na walang dating na nakita lang nila. Ay hindi. Dinevelop nila at pinangunahan ang sikat na trellis frame. Isa itong maganda, masalimuot na pagkakadugtong-dugtong ng matitibay na tubong bakal na eksaktong hinangin. Napakagaan nito. Sobrang tigas, kaya maganda ang feedback sa rider. At napakaganda tingnan, lalo na kapag pininturahan ng kanilang tatak na matingkad na pulang Ducati. Nagbibigay ito sa mga motor ng Ducati ng kanilang kakaiba at matalas na handling. Yung napakagandang pakiramdam na nagbibigay kumpiyansa na parang direktang konektado ka sa kalsada sa ilalim mo. Engineering ito na kitang-kita mo at engineering na talagang mararamdaman mo kapag ganado kang pumasok sa isang mahirap na kurbada. Matapang ding tinanggap ng Ducati ang mga bagong teknolohiya. Hindi sila parang mga Luddite sa engineering na matigas ang ulo at ayaw umalis sa lumang mechanical na nakaraan. Malayo roon, sa totoo lang. Habang palakas ng palakas ang kanilang mga motor at ang mga superbike ng Ducati, lalo na, ay naging sobrang lakas talaga. Kinailangan nila ng mga sopistikadong sistema para makatulong na paamuin ang mga ito. Kaya, naging pioneer ang Ducati sa paglalagay ng mga advanced na feature tulad ng traction control sa mga production na motor. Nagpakilala sila ng mga rider mode na pwedeng piliin para sa iba't ibang kondisyon. Nag-develop sila ng mga sopistikadong anti-lock braking system na epektibo kahit nakahilig ang motor sa kurbada. Lahat ng mga electronic aid na ito ay dinisenyo para ang 200 plus horsepower ay medyo hindi ka basta-basta itatapon sa paligid. Emphasis sa medyo siyempre, at ngayon, may pakpak na sila. O, totoong aerodynamic winglets na palamuti sa fairings ng kanilang mga motor. Isang ideya na kinuha mismo mula sa sobrang kompetitibong mundo ng kanilang MotoGP racing. Ang kahangahangang Panigale V4R ay isa sa mga pinakaunang motor na legal sa kalsada na may ganitong mga aerodynamic na palamuti. Dinisenyo ang mga ito para lumikha ng malakas na downforce kapag mabilis. Tumutulong ito para hindi umangat ang harap na gulong kapag mabilis ang arangkada. Nagdadagdag din sila ng magandang antas ng stability sa mga prangkana nakakalokong bilis. Sabi ng ilang tradisyonalista, mukha raw medyo katawa-tawa.
Sabi ko naman, kung ginagawa nitong mas mabilis, mas ligtas, at mas stable ang motor, di magaling. At saka hindi may kakaila, medyo may kabaliwan. Na, ulit tatak Ducati talaga. Hindi mo talaga pwedeng pag-usapan ang kasaysayan ng Ducati nang hindi nagbibigay pugay sa maalamat na 916. Inilunsad noong 1994. Dinisenyo ng tunay na maestro, ang dakilang si Massimo Tamburini. Hindi lang ito motorsiklo, isa itong gumagalaw na obra maestra, isang gumugulong na iskultura. Maraming tao, kasama na ako, ang nagsasabing ito na marahil ang pinakamagandang motorsiklo na nagawa kailanman. At malamang tama sila, yung mga agresibong linya, yung makabagong tambutso sa ilalim ng upuan, yung may layuning single-sided swing arm, yung parang mandaragit na tindig. Talagang dinomina nito ang World Superbike Championship, kasama ang walang tatalong si Carl Fogarty. Lubusan nitong binago ang disenyo ng motorsiklo magpakailanman. Kahit ngayon, ilang dekada na ang lumipas, mukha pa rin itong napakaganda at talagang moderno. Isang tunay, walang kupas na obra maestra. Pero ang Ducati ay hindi lang tungkol sa mga hardcore, pangkarera na superbike kahit na may lahi sila sa karera. Noong unang bahagi ng 1990s, medyo nagipit sa pera ang kumpanya. Tapos dumating ang Monster. Naisip ng designer na si Miguel Galluzzi. Sabi ng alamat, kinuha niya ang isang nabanggang 851 superbike. Tinanggal lahat ng sirang fairings at hindi kailangang piyesa, at hindi sinasadyang nakaliha ng isang icon. Napakasimple nito, napaka-raw, talagang cool. At naubos agad na parang mainit na bibingka, lumilipad palabas ng mga showroom. Ang Monster, sa maraming paraan, ang halos sumalba sa Ducati mula sa matinding kahirapan. Pinakita nito sa mundo na kayang gumawa ng Ducati ng mga motor na may matinding dating at presensya sa kalsada. Hindi lang basta nakakatakot na bilis. Fast forward sa kasalukuyan at nariyan ang kahanga-hangang pamilya ng Panigale. Ang V4 Panigale, sa iba't ibang bersyon nito, ay isang technological terror, isang kamangha-manghang gawa ng modernong engineering. Mayroon itong mas maraming horsepower kaysa sa kayang gamitin ng husto ng sinumang matinong tao sa pampublikong kalsada. Puno ito ng electronics na masasabing mas matalino pa sa karamihan ng mga propesor sa universidad. Ito ang sukdulang resulta ng lahat ng natutunan ng Ducati sa loob ng mga dekada ng walang tigil na pagdevelop sa karera. Direkta itong konektado, walang halo, sa kanilang mga pinakabagong MotoGP na motor. Sobrang mahal nito, siyempre. At talagang, sobrang kaakit-akit. Para sa mga rider na gusto ang pinakabago sa performance at teknolohiya, ito na yun. Isang kumikinang na pulang rocket. Ang epekto ng Ducati sa kultura? Sobrang laki, walang duda. Matagumpay silang nakalikha ng higit pa sa mga customer. Bumuo sila ng isang pandaigdigang tribo. Ang mga Ducatisti, ang mga taong ito ay sobrang tapat, halos panatiko sa brand. Mahal na mahal nila ang kakaibang tunog, ang nakakapanabik na performance, ang hindi mapagkakamalang Italian style. Ang pagkakaroon ng Ducati ay hindi lang tungkol sa simpleng pagbiyahe mula A hanggang B. Isa itong malalim na pahayag. Sinasabi nito na pinapahalagahan mo ang kakaibang engineering, nakamamanghang disenyo at isang uri ng maluwalhati, nakakapagpaalab ng kaluluwa na V-twin na kabaliwan. Isa itong buhay na kultura, isang malalim na passion. At lahat yan, nakakatuwa, nagsimula sa simpleng mga piyesa ng radyo. Nakakatuwa kung paano nagiging ang mga bagay, no? Ngayon, kung papayagan niyo ako, parang may naririnig akong umuugong sa labas ng bintana ko.